Ano kaya ang itsura ng isang tagasilangan na nag-iisa sa gitna ng karamihan ng mga taga-kanluran na may matitipunong pangangatawan? Marahil, magmumukha siyang mahina at nangangailangan ng proteksyon. Ganoon din marahil ang tingin sa mga lalaking Pilipino sa mata ng isang babaeng dayuhan. Lalo na, baka hindi nila asahang makakatanggap sila ng proteksyon mula sa isang lalaking Pilipino. Ganoon din ang pananaw ng ating bida sa kuwentong ito. Ito ang salaysay ng isang babaeng nagmula sa Norwegian Special Forces nang makilala niya ang isang lalaking Pilipino. Para sa kanya, ang lalaki ay isang kaakit-akit na nakababatang kapatid na kailangan niyang protektahan. Ngunit sa isang paglalakbay, isang pangyayari ang nagpabago sa lahat at nagpakita sa kanya ng tunay na pagkatao ng lalaki, isang karanasang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Ano kaya ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang kanyang kuwento. 7:30 ng umaga, muling tumunog ang alarm na nakaset sa parehong oras araw-araw. Pagmulat ng aking mga mata, sumalubong sa akin ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana, isang kalangitang pinaghalong asul at abo. Ako si Astrid Solberg. 29 na taong gulang, isang bumbero sa ilalim ng Oslo Fire and Rescue Service ng Norway. 3 taon na ang nakalipas mula nang maglingkod ako sa Special Forces ng Norwegian Armed Forces. Ngayon, isa na lamang akong ordinaryong bumbero na nangangalaga sa kaligtasan ng mga mamamayan. Pagbangon mula sa kama, hinawakan ko ang aking bukong-bukong. Isa itong lumang nakagawian. Ang peklat sa aking kaliwang bukong-bukong ang palaging nagpapaalala sa akin kung bakit kinailangan kong iwan ang Special Forces. Masyadong sariwa pa rin sa aking alaala ang huling misyon ko sa Afghanistan, ang dagundong ng pagsabog, ang mga nagliliparang pira-piraso, at ang sandali kung kailan binalot ng kadiliman ang lahat. Matapos ang 7 buwang rehabilitasyon at pagpapagamot, muli akong nakatayo. Ngunit hindi na ako maaaring bumalik sa Special Forces. Matapos ang mabilis na almusal at pagsusuot ng aking uniforme, pumasok na ako sa himpilan ng bumbero sa sentro ng Oslo. Binati ko ang aking mga kasamahan at sinimulan ang karaniwang pagsusuri sa aming mga kagamitan. Ang trabaho bilang bumbero, bagamat mas payapa kumpara sa Special Forces, ay may pagkakatulad. Sa isang iglap, ang katahimikan ay maaaring mapalitan ng kaguluhan sa isang tawag ng tungkulin. Hindi nagtagal ang payapang umagang iyon. May sunog sa Dabanbadpito Blom Street, sa triangular building. Umalingaw-ngaw ang sirena, at mabilis kaming sumakay ng aming fire truck. Sa tuwing re-responde, sinasanay ko ang aking isip na maging blanko at mag-focus lamang sa sitwasyon sa aming paroroonan. Pagdating sa lokasyon, ako ang unang bumaba upang suriin ang sitwasyon. Taliwas sa inaasahan, walang malaking apoy, kaunting usok lamang ang lumalabas mula sa unang palapag ng gusali. Sunog sa isang tindahan sa ground floor. Walang nakikitang malaking apoy. Papasukin na namin. Ulat ko sa radyo bago pumasok kasama ang 2 kong kasamahan. Ang unang palapag ay isang maliit na flower shop. Pagpasok namin, isang di inaasahang tanawin ang aming nadatnan. Naapula na ang apoy. At isang lalaki ang nakatayo roon. Hawak ang isang fire extinguisher. Mabuti na lang at maliit na sunog lang. Mukhang short circuit, sabi niya. Ang kanyang Norwegian ay malinaw, ngunit may bahagyang kakaibang punto. Dahil sa kanyang itsurang Asyano at bahagyang naiibang pananalita, agad akong nakaramdam ng kuryosidad. Ang kanyang kahinahunan at paraan ng pagharap sa sitwasyon ay hindi pangkaraniwan para sa isang sibilyan. Salamat sa mabilis mong pag-aksyon. Ako si Firefighter Astrid. Paano mo naapula ang apoy ng ganito kabilis? Tanong ko habang inililibot ang aking paningin. Ang isang bahagi ng pader kung saan naroon ang saksakan ay nasunog at maitim. At basa ang paligid dahil sa tubig at kemikal mula sa extinguisher. Sinabi niyang nakatira siya sa 2 palapag at agad na bumaba nang maamoy ang nasusunog. Ang kalmado mo para sa isang mapanganib na sitwasyon. May karanasan ka ba sa militar? Bigla kong naitanong. Tila nagulat siya ng bahagya, ngunit agad ding ngumiti. Ah, opo.
Dati akong nasa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Tinuruan kami ng mga pangunahing paraan sa pag-apula ng apoy. Maikli ang kanyang sagot, ngunit pakiramdam ko ay mayroon pang mas malalim na kwento. Nang tanungin ko ang kanyang pangalan, sinabi niyang siya si Mateo, isang pangalang Pilipino. Ipinaliwanag niyang narito siya sa Norway para sa negosyo ng kanilang pamilya, isang trading company, at nagkataong umuupa siya sa itaas ng flower shop. Kahit matapos naming siyasatin ang sanhi ng sunog at tiyakin ang kaligtasan ng lugar, hindi maalis sa isip ko si Mateo. Mayroon akong naramdamang kakaiba sa kanya, ang aking intuisyon, na nahasa sa panahon ko sa Special Forces, ay nagsasabing hindi siya isang ordinaryong sibilyan. Kinabukasan, sa dahilan ng follow-up inspection, bumalik ako sa flower shop. Naabutan ko si Mateo na tumutulong sa pag-aayos ng tindahan. Masaya siyang bumati nang makita ako. Firefighter. Nagbalik po kayo? May problema po ba? Post-fire safety inspection lang. Napalitan na ba ang saksakan na nasunog kahapon? Gumamit ako ng opisyal na dahilan. Ngunit ang totoo, ang kuryosidad ko sa kanya ang nagdala sa akin doon. Nang paalis na ako matapos ang inspeksyon, inanyayahan niya akong magkape. Dapat sana akong tumanggi sa propesyonal na paraan. Ngunit ibang salita ang lumabas sa aking bibig. Sige, kung may pagkakataon, umalis ako. Ngunit sa loob ng ilang araw, palagi kong naiisip ang flower shop na iyon. Sa huli, pagkalipas ng isang linggo, sinadya kong dumaan sa lugar na iyon bilang bahagi ng aking patrol route. Nakita ko si Mateo sa labas ng tindahan, nag-aayos ng mga paso. Ngumiti siya nang makita ako. Nagbalik na naman po kayo. Anong inspeksyon naman po ngayon? Napadaan lang. Sakop kasi ng aming istasyon ang lugar na ito, ngumiti rin ako sa kanyang biro. Hindi iyon kasinungalingan. Ngunit hindi rin iyon ang buong katotohanan. Itinigil niya sandali ang kanyang ginagawa at nakipag-usap sa akin. 6 na buwan na raw siya sa Norway. Narito siya upang ihanda ang branch ng kanilang family trading company, ngunit nasa proseso pa rin siya ng pag-adjust. Simula noon, kapansin-pansing dumalas ang pagdaan ko sa paligid ng flower shop. Nagtataka na ang mga kasamahan ko, ngunit sinasabi ko lang na iyon ang pinaka-epesyenteng ruta ng patrol. Sa bawat pagdaan ko, nagpapalitan kami ni Mateo ng maikling bati na di nagtagal ay nauwi sa mas mahabang pag-uusap. 1 buwan ang lumipas, napadaan ako sa harap ng flower shop pagkatapos ng aking trabaho. May tinitingnan si Mateo sa labas at kumaway siya nang makita ako. Tapos na ang trabaho mo? Kung okay lang sa'yo, yung kape? Pwede na ba ngayon? Hindi ako nag-atubiling tanggapin ang kanyang paanyaya. Pumasok kami sa isang maliit na kafe sa malapit at, sa unang pagkakataon, nag-usap kami bilang 2 tao, hindi bilang bumbero at sibilyan. Sa araw na iyon, sinabi ko sa kanya ang aking pangalan, Astrid. Astrid Solberg, isang magandang pangalan. Sa Tagalog, parang tala o bituin ang kahulugan. Hindi ko mapigilang mapangiti sa kanyang sinabi. Naging natural ang daloy ng aming usapan. Hindi ko namalayan na ikukuwento ko na pala sa kanya ang aking nakaraan, ang panahon ko sa Special Forces, ang pagkakaaksidente, at ang dahilan kung bakit ako naging bumbero, mga bagay na bihira kong ibahagi sa iba. Ngunit sa kanya, gumaan ang loob kong sabihin ang lahat. Wow! Galing ka pala sa Special Forces. Alam mo, hindi rin ako ordinaryong sundalo lang dati. Nagising ang kuryosidad ko sa kanyang sinabi. Ngunit hindi ko na siya inusisa pa. Mas alam ko kaysa kaninuman na may mga bagay na ayaw ng pag-usapan ng bawat sundalo. Sa halip, pinakinggan ko ang mga kwento niya tungkol sa flower shop, sa buhay niya sa Pilipinas, at kung paano siya napadpad sa Norway. Paglabas namin ng kafe, napansin naming puno na ng bituin ang kalangitan. Nagulat kami sa bilis ng oras. Bago kami maghiwalay, inabutan ako ni Mateo ng isang maliit na pumpon ng bulaklak. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, ngunit napakaganda ng maliliit na bulaklak na iyon. Salamat sa araw na ito. Tanda ito ng pasasalamat ko sa pagresponde ninyo noong nagkasunog.
Iniwan lang yan ng may-ari ng shop kanina. Tanggapin mo sana. Hindi. Dapat nga kami ang magpasalamat sa'yo. Pagdating namin, naayos mo na ang lahat. Nagkatinginan kami at sabay na natawa. Doon nagtapos ang aming unang di sinasadyang pagkikita. Habang pauwi, hindi ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan ang mga bulaklak. Sa buong buhay ko sa Special Forces, at maging ngayon palagi akong nabubuhay sa panganib at tensyon. Bihira akong makaramdam ng ganitong kapayapaan sa puso. Kinaumagahan, mas magaan ang aking mga hakbang papunta sa istasyon. Ang pag-asang makikita ko si Mateo sa pagdaan sa flower shop ay sapat na para pasiglahin ang buong araw ko. Ang aming pagkikita sa gitna ng sunog ay nagsimulang magpaalab ng isang bagong apoy sa aking buhay. Ako, na ang trabaho ay mag-apula ng apoy, ay nahaharap ngayon sa isang problema. Paano ko haharapin ang apoy na nagsisimulang magliyab sa loob ng aking puso? Matapos ang aming unang paglabas, naging mas natural at madalas ang pagkikita namin ni Mateo. Sa simula, sinasadya kong isama ang flower shop sa ruta ng aking patrol para magkunwaring nagkataon lang kaming nagkita. Pero hindi nagtagal, hindi ko na kailangan ng dahilan. Naging normal na ang pag-aabang niya sa labas ng tindahan pagkatapos ng trabaho ko, at ang pagbabahagi ng aming araw ay naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na gawain. Kumusta ang araw mo? Palaging iyan ang simula ng aming usapan. Isang simpleng tanong na nagiging daan sa mas malalim na pag-uusap. Isang araw, pagkatapos kong rumesponde sa isang malaking sunog sa bodega, pagod na pagod ako. Ngunit ang pagnanais na makita si Mateo ang nagtulak sa akin na dumiretso sa flower shop. Nakita niya agad sa aking mukha na mahirap ang araw ko. Walang imik, inabutan niya ako ng isang mainit na tasa ng tsaa. Kung ayaw mong pag-usapan, okay lang. Dito lang ako. Natunaw ang puso ko sa kanyang pag-aalala. Sa buong buhay ko, sa Special Forces man o bilang bumbero, palaging gustong marinig ng mga tao ang mga kwento ko. Pero iba si Mateo. Kahit sa katahimikan, komportable ako sa tabi niya. Nang gabing iyon, ako naman ang nagyaya sa kanya na magkape. Hindi na ito dahil sa kuryosidad. Gusto ko na siyang mas makilala pa. At pumili kami ng isang mas tahimik na kafe at naupo sa tabi ng bintana. Mateo, bakit sa Norway ka napunta? Marami namang ibang bansa sa Europa. Tanong ko. Isang bagay na matagal ko nang gustong malaman. Nag-isip siya sandali bago ngumiti. Plano na ito ng mga magulang ko noon pa. Noong bata pa ang nanay ko, nag-aral siya rito sa Norway bilang exchange student sa loob ng 1 taon. Mula noon, minahal na niya ang bansang ito. Nang magplano ang trading company ng pamilya namin na pumasok sa European market, si nanay ang mariing nagmungkahi ng Norway. Ang kanyang sagot ay tapat. Bata pa lang daw siya ay pinag-aral na siya ng Norwegian at English. Tila dinisenyo ang buhay niya ayon sa plano ng kanyang mga magulang, ngunit sinabi niyang mayroon pa rin siyang sariling mga desisyon. Sa Pilipinas ako nagkolehiyo. Kumuha ako ng kursong may kinalaman sa International Defense and Security at pagkatapos, pumasok ako sa hukbong sandatahan. Natigilan siya. Ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan kapag napag-uusapan na ang kanyang serbisyo militar. Mayroon akong naramdamang itinatago. Pero hindi ko na inusisa. Alam ko na may mga alaala ang bawat sundalo na mas gugustuhin nilang sarilinin na lang. Kaya ngayon, inihahanda ko ang branch ng kumpanya namin dito. Nagsisimula pa lang ako. At ako lang mag-isa ang gumagawa ng lahat. Muli akong humanga sa kanya. Sa edad na 26, naghahanda siyang magtayo ng negosyo sa isang dayuhang bansa. At doon ko napagtanto ang agwat ng aming edad. Ako, 29. Siya, 26. Hindi malaki ang 3 taon. Pero kapag isinama ang pagkakaiba sa kultura, bigla akong nakaramdam ng distansya. Ikaw, Astrid, bakit ka naging bombero? Hindi karaniwan ang landas mula sa Special Forces papuntang fire service. Ngayon, ako naman ang tatanungin. Isang kuwentong hindi ko madalas ibahagi. Pero sa gabing iyon, gusto kong sabihin ang lahat. Ikinuwento ko ang nangyari sa Special Forces
ang huli kong misyon sa Afghanistan at ang nakakatakot na pagsabog, ang 7 buwang rehabilitasyon at ang sandaling kinailangan kong iwan ang militar. Ang pinakamasakit noon ay ang pakiramdam na wala na akong silbi, ang Special Forces ang bumubuo sa pagkatao ko. At nang mawala iyon, hindi ko na alam kung sino ako. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Habang nagsasalita, tahimik lang na nakikinig si Mateo. Walang panghuhusga, walang awa. Ang kanyang presensya ay sapat na para gumaan ang loob ko. Pero isang araw, may nasunog malapit sa rehab center. Nakaupo ako sa wheelchair, walang magawa kundi manood. At nakita ko ang mga bumbero na sumusuong sa apoy. Ginagawa nila ang ginagawa ko noon sa Special Forces, pagsagip sa iba nang hindi iniisip ang sariling panganib. Ang sandaling iyon ang nagpabago sa buhay ko. Dahil doon, mas nagsikap ako sa rehabilitasyon. Nang makalakad na ako, agad akong naghanda para sa pagsusulit sa Fire Academy. Nahirapan ako sa physical tests dahil sa aking injury. Pero nalampasan ko ito dahil sa aking karanasan at determinasyon. Ngayon, ang pagiging bumbero ang aking bagong pagkakakilanlan. Nagliligtas pa rin ako ng buhay. Nang matapos akong magkuwento, napansin kong tumahimik na ang buong kafe. Madilim na sa labas. Tumingin sa akin si Mateo at mas lumalim ang kanyang mga mata. Baka mas magkatulad tayo kaysa sa inaakala natin. Tumingin ako sa kanya. Nag-alinlangan siya sandali bago magpatuloy. Hindi rin ordinaryo ang naging serbisyo ko. Pero, hindi ko pa kayang ikwento ang lahat ngayon. Darating ang araw. Sasabihin ko sa'yo. Pangako, sa sandaling iyon, naramdaman kong may mas lumalim sa aming ugnayan. Hindi man namin lubusang naibahagi ang aming mga sugat at sikreto, ang pag-amin na mayroon nito ay sapat na para mas mapalapit kami sa isa't isa. Mula noon, mas naging madalas ang aming pagkikita. Mula sa 1 o 2 beses sa isang linggo, naging halos araw-araw na. Tinutulungan ko siya sa paghahanda ng kanyang kumpanya at hinihintay naman niya ako sa labas ng istasyon pagkatapos ng aking trabaho. Naramdaman ko ang mga tingin ng aking mga kasamahan, pero hindi ko pinansin. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganitong kilig. 1 buwan ang lumipas, nagpasya kaming mag-hiking sa kalapit na gubat. Gusto kong ipakita sa kanya ang ganda ng kalikasan ng Norway. Gusto kong maging espesyal din para sa kanya ang bansang kinalakihan ko. Habang naglalakad, nagkuwentuhan kami tungkol sa aming pagkabata. Lumaki siya sa malaking syudad ng Maynila, habang ako ay sa isang maliit na bayan sa labas ng Oslo. Magkaiba ang aming kinalakihan, ngunit magkatulad ang aming mga pangarap at alalahanin. Alam mo, noong bata ako, gusto kong maging bumbero. Sabi niya. Nagulat ako. Talaga? Ako naman, bata pa lang, gusto ko nang maging sundalo. Nagtawanan kami dahil tila nagkapalit ang aming mga pangarap. Ikinuwento niyang noong bata siya, nasunog ang bahay ng kanilang kapitbahay. At mula noon, ay hinangaan na niya ang mga bumbero. Ngunit dahil sa inaasahan ng kanyang mga magulang at sa negosyo ng pamilya, ibang landas ang kanyang tinahak. Para sa akin, ito ang tamang daan. At dahil dito, nakilala kita. Uminit ang puso ko sa kanyang mga salita. Pagdating namin sa isang view deck sa gubat, bumungad sa amin ang malawak na tanawin ng Oslo Fjord. Tahimik kaming nakatayo habang pinagmamasdan ng tubig na kumikinang sa sikat ng araw. Ang ganda! Bulong ni Mateo. Sa sandaling iyon, napatingin ako sa kanya. Mas maganda pa sa tanawin ng fjord ang itsura niya habang pinagmamasdan ito. Nagtama ang aming mga mata at dahan-dahan kaming naglapit. Doon, sa gitna ng kagubatan ng Norway na may tanawin ng fjord, nangyari ang aming unang halik. Pauwi, marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Walang ilangan. Tila matagal na naming ginagawa ito. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, pumunta siya sa aking apartment. Naghanda ako ng simpleng lutong bahay na Norwegian at nagdala naman siya ng espesyal na kape mula sa Pilipinas. Pagkatapos ng hapunan, naupo kami sa sofa para manood ng pelikula. Ngunit
Mas naging interesado kami sa kuwentuhan kaysa sa pelikula. Marami pa kaming naibahagi sa isa't isa. Ikinuwento niya ang buhay sa Pilipinas, ang kanyang pamilya, at ang mga pangarap niya sa Norway. Ikinuwento ko naman ang aking pamilya, mga kasamahan sa Special Forces, at ang aking mga pag-asa para sa hinaharap. Hindi ka ba nahihirapan dahil Pilipino ako? Bigla niyang tanong. Nagulat ako. Bakit mo naman naisip yan? Minsan, pakiramdam ko, iba ang tingin sa akin ng mga tao bilang isang dayuhan. Nasaktan ako sa kanyang sinabi. Alam kong nagbabago na ang Norway tungo sa isang multicultural na lipunan, ngunit mayroon pa ring diskriminasyon. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Mateo, ikaw ay ikaw. Hindi mahalaga ang iyong lahi o itsura. Ang mahalaga ay ang iyong puso at mga gawa. At lahat ng iyon, mahal ko. Habang sinasabi ko ito, mas naging malinaw sa akin ang aking nararamdaman. Hindi ito simpleng kuryosidad o panandali ang emosyon. Ito ay tunay na pagmamahal. Gabi na nang umuwi si Mateo. Bago umalis, hinalikan niya akong muli. See you tomorrow. Isang simpleng paalam, ngunit puno ng pangako na magkikita kami bukas. At sa susunod pang mga araw. Nang sumunod na linggo, dinala niya ako sa isang Pilipinong restaurant. Isang maliit na kainan sa Oslo, ngunit espesyal para sa kanya. Dito raw siya kumakain kapag namimiss niya ang Pilipinas. Nanibago ako sa mga pagkaing unang beses kong matitikman, ngunit tinuruan niya ako kung paano kainin ang bawat isa. May mga pagkakataong napaluha ako sa anghang, ngunit masaya ang karanasan. Sa susunod, ako naman ang mag-aaral ng Tagalog, sabi ko. Nagliwanag ang kanyang mukha. Agad niya akong tinuruan ng mga simpleng pagbati at natawa siya sa aking maling pagbigkas. Ang kanyang tawa ay musika sa aking pandinig, kaya sinadya kong mas maliin pa ang aking bigkas para lang mapatawa siya. Lumipas ang 2 buwan at mas lumalim pa ang aming relasyon. Seryoso na siya sa pagtatayo ng kanilang branch at nasa tabi niya ako para sumuporta. Sa mga weekend, sabay kaming naghahanap ng opisina at tinutulungan ko siya sa mga papeles. Masaya akong maging bahagi ng proseso ng pagtupad niya sa kanyang mga pangarap. Isang araw, sinabi niyang darating ang kanyang mga magulang mula sa Pilipinas. Bukod sa pagbisita para sa negosyo, isa rin sa mga dahilan ay para makilala ako. Bigla akong kinabahan, isang kaba na hindi ko naramdaman kahit sa Special Forces. Magugustuhan kaya nila ako? Tinawanan lang ako ni Mateo at sinabing, huwag mag-alala, huwag kang mag-alala. Marami na akong naikwento sa kanila tungkol sayo at kapag nakita nilang masaya ako, siguradong matutuwa sila. Gumaan ang loob ko, ngunit nagulat din ako. Ang katotohanang naikuwento na niya ako sa kanyang mga magulang ay may malaking kahulugan, hindi ito simpleng relasyon lang. Ito ay isang relasyong may kinabukasan. Bago dumating ang kanyang mga magulang, mas marami kaming oras na magkasama. Sinikap naming unawain ang kultura ng isa't isa at unti-unti kaming natuto ng aming mga wika. Mas gumaling ang Norwegian ni Mateo at natuto ako ng mga pangunahing pagbati at pasasalamat sa Tagalog. Ang mga tanong namin sa isa't isa ay napalitan ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal. Nangyayari ang mga bagay na hindi ko inakala noong una kaming magkita sa nasusunog na flower shop. Ngayon, higit pa sa kuryosidad, malalim na kaming bahagi ng buhay ng isa't isa. Dumating ang araw na makikilala ko ang mga magulang ni Mateo at mas kinabahan pa ako kaysa sa anumang training sa Special Forces. Ano ang isusuot ko? Anong regalo ang ibibigay ko? Paano ako kikilos? Natatawa ako sa sarili ko. Okay lang yan, sabi ni Mateo. Pinapakalma ako. Marami na raw siyang naikwento tungkol sa akin at sapat na raw na makita siyang masaya kahit papaano. Nabawasan ang kaba ko, ngunit nanginginig pa rin ang puso ko. Ang aming unang pagkikita ay sa isang magandang restaurant sa sentro ng Oslo. Ang ama ni Mateo ay isang disenteng ginoo na nakasuot ng formal na damit, habang ang kanyang ina ay may malumanay na ngiti, taliwas sa inaasahan ko. Pareho silang mahusay mag-English at Norwegian, at naging magaan ang pakikipag-usap nila sa akin. Astrid,
Naku, ang dami nang naikwento sa amin ni Mateo tungkol sa iyo. Galing ka raw sa Special Forces. Napakagaling. Sabi ng ina ni Mateo. Astrid, napatingin ako kay Mateo at nahihiya siyang ngumiti. Totoo ngang marami siyang naikwento. Naglakas loob din akong sabihin ang nararamdaman ko para sa kanya. Si Mateo po ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko. Araw-araw po akong humahanga sa kanyang kabaitan, talino at pag-aalala. Naging masaya at magaan ang hapunan. Kitang-kita ang pagmamahal ng mga magulang ni Mateo sa kanya at ipinaramdam din nila sa akin ang kanilang interes. Pagkatapos kumain, biglang nagtanong ang ama ni Mateo, Astrid, ano ang mga plano mo para sa kinabukasan ninyo ng aming anak? Nabigla ako, ngunit sumagot ako ng tapat. Wala pa po kaming konkretong plano, pero seryoso po akong iniisip ang isang kinabukasan kasama si Mateo. Magkaiba man po ang aming kultura, naniniwala po akong ito ang magiging lakas namin, hindi hadlang. Tumango ang kanyang mga magulang, tila nasiyahan. Pagkatapos ay may kinuha ang ina ni Mateo na isang maliit na kahon. Masaya kaming nakilala ka namin. At masaya kami dahil masaya si Mateo. Gumaan ang puso ko sa kanyang mga salita. Naramdaman kong hindi ito isang simpleng pagbati. Ito ay isang pagtanggap. Tinatanggap ako ng mga magulang ni Mateo bilang bahagi ng kanilang pamilya. Habang pauwi kami ni Mateo, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Isang halo ng saya, ginhawa, at pag-ibig. Sa Special Forces, laging may malinaw na plano. Ngunit ang pag-ibig ay isang paglalakbay na hindi mo mahuhulaan. Nagustuhan ka nila, lalo na si nanay, sabi ni Mateo, na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Napangiti rin ako. Ito pala ang pag-ibig. Nanatili ang mga magulang ni Mateo sa Oslo ng 2 linggo. Sa panahong iyon, mas naging malapit kami. Sa mga weekend, sabay-sabay kaming namamasyal. Ang litrato naming 4 na may tanawin ng fjord ay nakasabit pa rin sa aking sala. Bago sila umuwi, nagkaroon kami ng maliit na salo-salo sa bagong opisina ni Mateo para ipagdiwang ang tagumpay ng pagbubukas nito. Habang nagtatoast kami, nagseryoso ang mukha ng kanyang ama. Bago kami umalis, may gusto akong sabihin. Lahat kami ay napatingin sa kanya. Astrid, itinuturing na kitang pamilya. Medyo mabilis man, pero bakit hindi ninyo pagplanuhan na ang kasal? Tila huminto ang aking paghinga. Maging si Mateo ay nagulat. Hindi ito planado. Ngunit seryoso ang kanyang ama. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Medyo atat si Itay, pero pareho kami ng nararamdaman. Astrid, pakakasalan mo ba ako? Maraming pumasok sa isip ko ang bilis ng mga pangyayari. Ang pagkakaiba ng aming kultura, ang marami pa naming hindi alam sa isa't isa. Ngunit may isang bagay na mas nangingibabaw. Mahal ko si Mateo. At gusto ko ng isang kinabukasan kasama siya. Oo, gusto kong magpakasal sa'yo. Nagliwanag ang mukha ni Mateo. Umiyak sa tuwa ang kanyang mga magulang. Ganoon kabilis, ngunit perpekto, ang aming engagement. Mas mabilis ang naging paghahanda sa kasal kaysa inaasahan. Maraming napagdesisyonan habang naroon pa ang mga magulang ni Mateo. Nasiyahan din ang aking mga magulang sa balita. Sa wakas, may lalaking mananagot sa anak ko. Biro ng aking ama. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit na simbahan sa Oslo. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang naroon. Simple, ngunit mas makabuluhan kaysa sa anumang granding kasalan. Mula ngayon, poprotektahan kita habang buhay. Bulong ni Mateo habang nagpapalitan kami ng panata. Napangiti ako, ngunit may kaunting tanong sa aking isip. Ako ang laging nangangalaga sa iba bilang sundalo at bumbero. Kakaiba ang pakiramdam na may mangangalaga sa akin. Pagkatapos ng kasal, nag-honeymoon kami sa Paris. Isang romantikong simula. Eiffel Tower, Louvre, Seine River lahat ay perpekto. Sa 3 araw, bumisita kami sa Montmartre. Habang kumukuha kami ng litrato sa gitna ng maraming tao, biglang may humablot sa aking bag. Mabilis ang pangyayari. Nakita ko na lang ang likod ng lalaking tumatakbo palayo.
Dala ang bag ko kung saan naroon ang aming mga passport, credit card at pera. Ang bag ko! Sigaw ko, ngunit mabilis siyang nawala sa karamihan. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Isang talim sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita kailanman. Walang imik. Hinabol niya ang magnanakaw. Ang kanyang kilos ay hindi kilos ni Mateo na kilala ko. Siya ay mabilis, tumpak, at nakakagulat ang kanyang kahusayan na parang isang propesyonal na atleta o isang taong dumaan sa matinding pagsasanay. Sinubukan ko siyang habulin. Bumalik ang mga instincts ko mula sa Special Forces, ngunit hindi ko kayang tapatan ang bilis ni Mateo. Nawala siya sa isang makipot na eskinita. Pagdating ko sa eskinita, isang nakakagulat na tanawin ang nakita ko. Nakahandusay na sa lupa ang magnanakaw at pinipigilan ni Mateo ang isa pang lalaki. Dalawa pala sila. Habang abala ang lahat sa isa, nag-aabang pala ang kasama niya. Dumating ang mga pulis. Hanggang sa dumating sila, kontrolado ni Mateo ang dalawang lalaki, ang paraan ng kanyang paghawak, pagbalanse, at pagbasa sa kilos ng kalaban, lahat ay marka ng special military training. Okay ka lang? Tanong niya habang inaabot ang aking bag. Halos hindi siya hinihingal, na parang naglakad-lakad lang. Ngunit ako, hindi pa rin makapaniwala sa aking nakita. Hindi iyon si Mateo na kilala ko. Pagkatapos naming magpaliwanag sa pulis, bumalik kami sa hotel. Lumapit siya sa bintana, nakatanaw sa gabi ng Paris. May hindi pa ako nasasabi sa iyo noon. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim. Hindi lang ako ordinaryong sundalo. Dati akong miyembro ng Special Forces ng Philippine Navy, ang NAVSOCOM, Naval Special Operations Command. Tila huminto ang mundo ko. Ang NAVSOCOM ng Pilipinas ay isa sa mga kinikilalang elite special forces sa mundo. Nakasama na namin sila sa mga joint training noon. Alam ko ang kanilang kakayahan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang mga galing sa special forces ay hindi basta-basta nagbabahagi ng kanilang background. Gusto kong sabihin, lalo na noong nalaman kong galing ka rin sa special forces. Pero natakot ako na baka magbago ang tingin mo sa akin. Naintindihan ko siya. Ganoon din ang nararanasan ko. Gaano ka katagal doon? 5 taon. Dapat mas matagal pa. Pero kinailangan kong umalis dahil sa pamilya. Kailangan ng tulong ni Itay sa negosyo. Maraming naging malinaw sa akin. Ang kanyang kahinahunan, ang kanyang mabilis na pag-iisip, lahat ay resulta ng kanyang pagsasanay. Galit ka ba? Tanong niya. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi galit ang naramdaman ko, kundi hiya. Hindi ako galit. Nahihiya lang ako. Minaliit kita. Itinuring kitang parang nakababatang kapatid na kailangan kong protektahan. Totoo. Sa isip ko, ako ang dapat mag-ingat sa kanya. Pero kaya niya palang protektahan hindi lang ang sarili niya, kundi pati na rin ako. Mula ngayon, magiging tapat na tayo sa isa't isa. Pangako, sabi niya. Tumango ako at, sa unang pagkakataon, niyakap ko siya ng may buong pagtitiwala. Ngayon, lubos na nating kilala ang isa't isa. Sa ilalim ng mga bituin ng Paris, mas tumibay ang aming pagsasama. Ang natitirang araw ng aming honeymoon ay naging mas espesyal. Wala nang lihim. Tinanggap namin ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Sa huling araw namin sa Paris, sa tuktok ng Eiffel Tower, tinanong niya, ngayong alam mo na ang totoo? Pinagsisisihan mo bang pinakasalan mo ako? Napangiti ako. Mas lalo akong nakumbinsi. Mas malakas ka? At mas espesyal? Kaysa sa inaakala ko. At higit sa lahat, ikaw ang taong lubos na nakakaintindi sa akin. Uminit ang kanyang tingin. At hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Anumang panganib ang dumating, kaya nating lampasan. Tayo ang pinakamagaling na team. Tama siya. Kami ang pinakamagaling na team. Isang Norwegian Special Forces operator at isang Philippine Navy NAVSOCOM operator. Isang bombero at isang negosyante. Isang Norwegian at isang Pilipino.
Ang aming pagkakaiba ang nagpatatag sa amin. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan ng Paris, hudyat ng isang bagong simula. Ngayon, kilala na namin ang tunay na pagkatao ng isa't isa at ito ang mas nagpalapit sa amin. Pagkatapos ng honeymoon sa Paris, bumalik kami sa Oslo at mas lalong lumalim ang aming relasyon ni Mateo. Hindi na siya ang cute na nakababatang lalaki sa aking paningin. Siya na ngayon ang aking tunay na partner na maaasahan ko. Mula nang malaman ko ang tungkol sa kanyang nakaraan sa Navsocom, nagkaroon kami ng kakaibang ugnayan, isang pagkakaunawaan na tanging kami lang ang nakakaintindi. Kumusta ang operasyon ngayon? Iyan ang lagi niyang tanong pag-uwi ko mula sa trabaho. Dati, isa lang itong ordinaryong pagbati. Pero ngayon, iba na ang kahulugan. Lubos niyang naiintindihan ang bigat ng bawat desisyon, ang responsibilidad sa buhay ng iba, at ang hirap ng pagbalik sa normal na buhay pagkatapos ng lahat. Ang unang 6 na buwan ng aming pagsasama ay parang isang panaginip. Matagumpay na naitayo ni Mateo ang kanilang branch. At ako naman ay na-promote bilang team leader sa aming istasyon. Bumili kami ng isang maliit na bahay sa labas ng Oslo at sabay na binuo ang aming mga pangarap. Isang umaga, malapit na ang aming unang anibersaryo, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Akala ko pagod lang, ngunit nang magpatuloy ito, nagpatingin ako sa doktor. Congratulations, buntis ka. Hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman. Saya, gulat, at takot. Isang uri ng takot na hindi ko naramdaman, kahit sa gitna ng digmaan o sa harap ng naglalagablab na apoy. Magiging mabuti kaya akong ina? Mapoprotektahan ko kaya ang anak ko? Nang gabing iyon, sinabi ko kay Mateo ang balita. Ang kanyang reaksyon ay nagpawi sa lahat ng aking pangamba. Umiyak siya sa tuwa at niyakap ako ng mahigpit. Kaya natin ang lahat basta't magkasama tayo. Ikaw ang magiging pinakamagaling na ina. Naghanda kami para sa pagdating ng aming honeymoon baby. Inayos namin ang kwarto, nagbasa ng mga libro tungkol sa pag-aalaga ng bata. Siguro, kakaiba ang itsura ng 2 dating Special Forces operators na naghahanda para sa pagiging magulang. Nagbago ang aking buhay noong buntis ako. Inilipat ako sa desk job sa istasyon. At si Mateo naman, ang gumawa ng karamihan sa mga gawaing bahay. Siya ay isang napakamaalaga at maalalahanin na asawa, sumisipa. Halika, damhin mo. Sabi ko isang gabi. Nang ilapat niya ang kanyang kamay sa aking tiyan, muling sumipa ng malakas ang aming anak. Ang ngiti sa mukha ni Mateo ang pinakamagandang bagay na nakita ko. Mana sa atin ang anak natin. Malakas na agad. At totoo nga, malakas ang aming anak. Isinilang siyang malusog na babae kahit medyo mas maaga sa inaasahan. Pinangalanan namin siyang Tala, isang pangalang Pilipino na nangangahulugang bituin. Bagay sa anak ng 2 taong nagmula sa magkaibang panig ng mundo. Nagbigay ng bagong kahulugan sa aming buhay si Tala. Nag-leave ako ng 6 na buwan at inayos din ni Mateo ang kanyang schedule para makasama kami. Nag-aalala kami kung paano namin siya papalakhin, pero naging normal na magulang kami. Nang mag-1 taon si Tala at nagsimulang maglakad, bawat sandali ay mahalaga. Ang kanyang unang hakbang, unang salita, unang ngiti lahat, ay parang milagro. Lumaki siya sa isang tahanan na may 2 kultura at natutong magsalita ng Norwegian at Tagalog. Mabilis na lumipas ang panahon. Nang 3 taon na si Tala, dumating ang aming pangalawang anak, isang lalaki na pinangalanan naming Leif, isang pangalang Norwegian. Dumating ang ina ni Mateo mula sa Pilipinas para tumulong at madalas ding bumisita ang aking mga magulang. Mas naging mayaman ang aming pamilya sa pagsasama ng 2 kultura, 5 taon na kaming kasal. Si Tala ay isa ng bibang 5 taong gulang na pumapasok sa kindergarten at si Leif ay isang makulit na 2 taong gulang. Ang aming maliit na bahay ay puno ng kanilang tawanan. Ang umagang ito ay nagsimula tulad ng dati. Si Mateo ang naghahanda ng almusal habang ginigising ko ang mga bata. Isang ordinaryong tanawin, ngunit puno ng espesyal na kaligayahan. Itay, may lakad po ba kayo ngayon? Tanong ni Tala.
Ngumiti si Mateo at hinaplos ang kanyang buhok. May mahalagang meeting si Itay. At sa gabi, may espesyal na dinner kami ng inay mo. Doon ko naalala. Anibersaryo pala namin ngayon. Sa sobrang abala, nakalimutan ko. Pero si Mateo, hinding-hindi niya nakakalimutan. Habang pinapanood ko siyang mag-ayos para sa trabaho, napansin kong ang kanyang kilos ay mayroon pa ring disiplina at kahusayan ng isang sundalo. Mag-ingat ka ngayon. Mahal kita. Sabi ko sa kanya sa pinto. Hinalikan niya ako sa noo. Ikaw din. Mag-ingat ka, firefighter. See you tonight! Habang tinitingnan ko siyang papalayo. Napagtanto ko, pagkatapos ng 5 taon, mahal na mahal ko pa rin siya. Mula sa aming unang pagkikita hanggang ngayon, patuloy kaming nakakatuklas ng mga bagong bagay sa isa't isa. Ang dating Special Forces Operator at NAVSOCOM Operator ay ngayon mga magulang, mag-asawa at pinakamatibay na sandigan ng isa't isa. Inay, tara na po sa kindergarten. Sigaw ni Tala. Bumalik ako sa realidad. Habang inihahanda ko ang mga bata, nasasabik ako sa sorpresa ni Mateo mamayang gabi. Tulad ng ipinakita niya sa Paris 5 taon na ang nakalipas. Sigurado akong magugulat na naman niya ako ngayon. Ito ang aming buhay. Simple ngunit espesyal. Tahimik ngunit puno ng pagmamahal. Isang bumbero at isang negosyante, isang Norwegian at isang Pilipino. Isang magandang pagsasama na nabuo mula sa aming pagkakaiba at ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Patuloy kaming magmamahalan, magdidiskubre at sabay nalalago. Ang aming pag-ibig na nagsimula sa gitna ng apoy ay ngayon ang pinakamaliwanag na apoy sa aming mga buhay.